Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Timbangan. Isang simpleng bagay lamang kung tutuusin, ngunit ito'y sumasalamin sa katarungang dapat na umiral sa mundong ito. Patas. Walang kinikilingan bukod sa katotohanan at walang pinagtatakpan na sinuman. Ngunit sa panahon ngayon, paano nga ba timbangin ang katarungan sa pagitan ng mahirap at mayaman, ng may posisyon sa gobyerno at ng isang normal na tao? Halina't pakinggan ang magiging kapalaran ng mag-amang Lino at Ernesto sa Kabanata 13 ng Maganda Pa ang Daigdig na nagsasabing, "Wala akong sala." Magandang araw. Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatuwang kilos at alingasngas ng kanyang mga kanayon laban kina Cabolontok na ibinungan ng bintang ni Aling Ambrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino. Upang maagap na maapula ang anumang maaaring mangyari, ay iginala ng dalaga ang kanyang paningin sa karamihan at mabanayad na nagsalita. Mga kanayon, huwag sana nating malimot na sina Cabolontok ay napag-uutusan lamang. Tumutupad lamang sila sa kanilang tungkulin. Batas at bayan ang kanilang Panginoon, at tayo'y bahagi ng bayang pinaglilingkuran nila. Sa ilang katagang iyon ng punong guro, ang may maiinit na ulo sa kanilang paligid ay para namang nasubhang bigla ng malamig na tubig. Ang mga umirap sa kabo ay tumahimik na at ngumiti pa ang ilan. Ito pa, Miss Sanchez. Ang isa sa mga malulungkot na tungkulin namin. Ngunit kung hindi namin tutupdin ito, ay bababa ang tingin sa amin ng bayan at baka wikain pang alangan kami sa aming uniforme. Ipinakikiusap ko sana sa kanila, Miss Sanchez, na yayamang hindi pa naman ganong tiwasay ang panahon at yayamang marami pa rin na nakikita nating nagkalat doon at dito na nakagagawa ng lalong malubhang paglabag sa batas. Ngunit di pa man lamang kamalak-malak ni sakdal at huliin kung kaya nakapanunungkulan pang iba. Ang iba na may patuloy na nakapamayagpag sa gitna ng bayan. Ay maano sana ipagpawalang bahala na muna nila ang pagdakim na ito kay Lino. At maging parang balatan na nila sa atin ang kanilang pagpapamanhin na ano pat, palabasin na lamang nila na hindi na natagpuan si Lino dito saan man. Nasabi ko pa nga na kung kailangan lamang na palayuin muna rito ang mag-amang Lino at Ernesto at hindi natin maluwag na magagawa yon. Huwag na lamang sanang dakpin ngayon ang ama. Alang-alang sa kabutong-butong anak na musmuspat walang sino man ang maaaring sulingan kahit na isang malayong kamag-anak. Ano ang sagot sa inyo, Mr. Villas? Tama rin naman ang sinagot nila sa akin, Miss Labadia. Kung magkaagayon, kailan pa kaya masisimulan at mapatupad ang mga batas sa kapakanan ng kapayapaan at kayusan? Saka kung hindi man kami, ay marami pa rin namang ibang mautosang dumakip sa dinarakip namin. At baka, kung inaalab, maging dalos-dalos pa sa pakikitungo sa inyo at sa dinarakip. Gagabihin kami, Mr. Villas. Sandali lamang, Cabolontok. Maari bang bigyan niyo kami ng kaunting panahong makausap muna namin si Mang Lino? Aba, opo, Miss Sanchez. Mulit-muling sinasabi ko sa iyo, Ernesto, na tibahin mo sana ang loob mo. Mag-aral ka magpakalalaki, kayman, bata ka pa. Itanim mo sa puso mo na wala akong sala, pagkat iyan ang totoo. Umasa ka magbabalik ako, pagkat may katarungan pa naman sa puso ng tao. Marahil, at kung wala man, umasa ka rin magbabalik ako, Ernesto. Wala akong mapapaghabilinan sa iyo kundi kay Aling Ambrosia. Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos, Ernesto. Sa Kanya ka dudulog kung nakakaramdam ng pangungulila ang puso mo sa isang magulang. Ernesto, mapait man sa loob ko'y tigis na sinanay kita sa hirap para magkaroon ka ng matibay na puso at matatag na loob. Ba't ka lumuluha? Sa pagkakasala lamang? Sa pagkagawa lamang na masama? Nararapat malaglag ang luha ng isang tunay na lalaki.
hindi sa gaano man kalaking kasawian at mga kaapihan. May isang tanging alaala na iniwan ko sa iyo, Ernesto. Ito ay alaalang bigay sa akin ng iyong ina. Dinukot ni Lino sa kanyang lukbutan ang isang kalupi at inilabas mula sa isang tanging pitak nito ang isang munti at manipis na krusipihong aluminyo na may nakapakong larawan ng Kristo. Ingatan mo ito at pakamahalin ang alaalang nakalarawan sa iyong ina at sa akin. Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa panganib. Ngayon, ang naging paniniwala ko, Ernesto, naging mabisang tulay iyan ng mga dalangin ko sa Diyos. Pero itay, ayaw kong kunin ito sa iyo. Ibig ko makaligtas ka, itay. Ayoko itay. Ernesto, ikaw lamang ang mga ngailangan niyan. Higit na mahaba ang panahon, tatahakin mo ba sa buhay, anak ko? Alanganin ang haba at kulay ng mga araw sa aking harapan. Itay! Ipinakikiusap ko sa iyo, anak ko. Hindi na nakatutol si Ernesto. Dahan-dahang iniunat ang nanginginig na mga daliri. Inilahad ang palad at pinakatitigan ang krusipiho na sa mga matay nanunukal ang luha. At sa simbuyo man din ng di mapaglabanang hinagpis, isinubsob ng bata ang kanyang mukha sa krusipiho at pasigaw na aniya. Diyos ko po, ang itay ko. Tahasan ng umiyak si Miss Lavadia. Humagulgol si Aling Ambrosia. Si Miss Sanchez ay pasugod na lumapit kay Ernesto at niyakap ito. Saka basa ng luha ang mga matang humarap kay Lino. Miss Sanchez, tila kayo anghel nakikita namin kapag may dalita. Mang Lino, hindi ko kailangang malaman kung bakit kayo hinuhuli, ngunit ibig kong ipakausap sa inyo kung may tiwala kayo sa akin. Sa akin na sana maihahabilin si Ernesto. Opo, Miss Sanchez, inahabiling ko siya sa inyo. Maging sa anumang kalagayan, siya maturing ay tatanawin kong utang na loob sa buong buhay ko. Aariin ko siyang akin, Mang Lino. Pagpapalain ko, pag-aaralin ko. Salamat, Miss Sanchez. Hindi ko kayo malilimot kailanman. Opo, sabihin niyo, Mang Lino. Balang araw ay malalaman din ninyo kay pala ang lahat. Ngayon wala akong tanging sasabihin sa inyo, Miss Sanchez, kundi wala akong sala. Maniniwala ako kailanman na wala kayong sala, Mang Lino. Pagkat gayon ang iyong sinabi, hindi iyan lamang. Itadalangin namin ang iyong kaligtasan, pumanatag kayo, at huwag ninyong alalahanin si Ernesto. Ernesto, may iwan kita kay Miss Sanchez. Magpapakabait ka at maging masunurin. Babalik ako sa iyo, anak ko. Sa lalapit na noon si Cabulontok at si Estanislao Villas. Kasunod nila ang isang maalikabok na jeep na pinalakad ng isa sa 3 kawal na lulan. Sa hudyat ng kabo, isa sa mga kawal ang bumaba at naglabas ng esposas. Utang na loob, Cabulontok, huwag niyo silang kabitan ng esposas. Sinisiguro ko sa inyo na hindi sila tatakas. Kasama akong mananagot, Kabo. Kami man, sagot din! Kung may balak man lamang na magtago yan, hindi rito sa pinyahan titirayan ng lantaran. Marangal na tao yan. Kahit na ganyan lang sa tingin. Kung gayon, ibulsa mo na lang yung boses na yan. Paano, kaibigan? Sasama ako sa inyo. Kung minsan kailangan din pala ang isang kasawian para maunawaan ng tao na may halaga pa siya sa kanyang kapwa. Salamat sa inyong lahat. Sa mga utang na loob namin sa inyo, ay iiwan kong sangla sa inyo ang aking anak. Malayo na ang sasakyang nilulunan ni Lino ay nasa gayong anyo pa rin si Ernesto. Walang kurap na nakatitig sa malayo. Tila walang nakikitang anuman sa natatanaw. Parang walang nararamdaman, ni naririnig sa kanyang paligid. Waring nasaid ang luha sa tindi ng dusang kumuyong sa dibdib. Ernesto, bayaan mong malaglag ang mga luha mo. Sige, umiyak ka. Makakikinhawa yan sa dibdib mo. Ang itay ko, panay siyang hirap, panay siyang pagtitiis.
si Ernesto na dapat dalhin sa amin, ay kayo na sanang bahala. Opo, Miss Sanchez. Ako na ang bahala. Isama na ninyo siya. Ba, Mang Islaw, paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan? Yan din nga ang iniisip ko. At dyan nagtatapos ang audio track ng unang grupo ng 13 kabanata ng Maganda Pa ang Daigdig na Wala Akong Sala, kung saan pumapaksa sa mga aktwal na pangyayari o kaya'y mga sitwasyong naghahawig sa mga aktwal na kalagayang umiiral sa kasaysayan ng ating bansa. Magandang araw.